Mga Gino, kailangan kong buong atensyon ninyo dahil ngayon mismo, may isang uri ng mani na posibleng kinakain ninyo araw-araw na tahimik na sumisira sa inyong testosterone, umuubos ng inyong enerhiya, at unti-unting pumapatay sa inyong kakayahang magkaroon ng matibay na ereksyon. Hindi ito eksaherasyon. Nakakita na ako ng marami na laking pumapasok sa aking klinika na may mababang testosterone base sa kanilang blood work, nakararanas ng matinding pagkapagod at problema sa intimacy at ang dahilan ay hindi lang ang kanilang edad. Kadalasan, ito ay ang mga pagkaing akala nila ay healthy. At may isang uri ng mani na mas mapanganib sa inyong pagkalalaki kaysa sa inaakala ninyo. Ako si Dr. Mohit Kara, isa akong board-certified urologist at espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan na may mahigit 30 taon ng karanasan sa pagtulong sa mga lalaking nasa kanilang 50s, 60s at 70s upang maibalik ang kanilang sigla. Ilang dekada na akong nasa larangan ng pananaliksik at klinikal na gawain at nakatrabaho ko na ang libo-libong kalalakihan na lumapit sa akin na desperado ng makahanap ng sagot. At masasabi ko sa inyo ng buong kumpiyansa, ang mga merienda na kinakain ninyo araw-araw ay maaring magpatibay o tuluyang sumira sa inyong testosterone. Narito ang kabalintunaan. Ang mismong mga mani at buto na madalas purihin ng media bilang heart healthy o superfoods ay maaring tahimik na sumisira sa inyong hormones. Maari nilang pababain ang testosterone, pataasin ang estrogen, at pabigatin ang sirkulasyon ng dugo. Isang perpektong kombinasyon para sa mas mahinang ereksyon. Pero may magandang balita rin, hindi lahat ng mani ay kalaban. Sa katunayan, may 4 na uri ng mani na kayang baguhin ang inyong enerhiya, protektahan ang inyong hormones, at ibalik ang siglang akala ninyo ay tuluyan ng nawala. At sa video na ito, ibubunyag ko kung alin ang 4 na mani na tahimik na sumisira sa testosterone at alin ang 4 na nagpapalakas nito para malaman ninyo kung ano ang dapat iwasan at kung ano ang dapat kainin simula ngayong araw. Bago tayo magsimula, siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi ninyo ma-miss ang mahahalagang payo na maaring magbago ng inyong kalusugan bilang isang lalaking lampas 50. Gusto ko rin marinig ang inyong opinyon. Kung nakakatulong sa inyo ang video na ito, mag-type ng 1 sa comments. Kung hindi naman, mag-type ng 0 para malaman ko kung paano ko pa kayo mas mapaglilingkuran. Ngayon, magsimula tayo sa unang grupo, ang mga mani na tahimik na sumisira sa inyong testosterone. At ang pinakauna sa listahang ito ay maaring ikagulat ninyo dahil madalas itong ipinapakita bilang isang heart-healthy na source ng protina. Ang tinutukoy ko ay soy nuts. At para sa mga lalaking lampas 50, maari itong maging lubang mapaminsala. Una, soy nuts, ang tinatawag kong estrogen bomb. Simulan natin sa unang mani sa ating listahan, ang tinatawag kong estrogen bomb. Ito ay ang soy nuts. Mukha silang inosente at tila healthy pa nga. Madalas ninyo silang makikita sa makikintab na pakete sa grocery, nakadisplay kasama ng almonds at cashews bilang isang protein-packed at heart-friendly na merienda. May ilang kalalakihan pa nga na pinipili ito dahil akala nila ay mas mabuti ito kaysa sa chips o candy. Pero para sa mga lalaking lampas 50, ang soy nuts ay malayo sa pagiging ligtas. Tahimik nitong nilalason ang inyong testosterone at sa paglipas ng panahon, maari nitong agawin ang mismong pakiramdam na kayo ay isang tunay na lalaki. Ipapaliwanag ko kung bakit. Ang soy ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na isoflavones. Ito ay mga plant estrogens at sa loob ng inyong katawan, maari silang kumapit sa parehong receptors na ginagamit ng natural ninyong estrogen. Sa madaling salita, ginagaya nila ang female hormones. Ang isang mas batang lalaki na may mataas na testosterone ay maaring hindi agad makaramdam ng epekto. Mataas pa kasi ang kanyang levels, kaya kaya nitong saluhin ang pinsala. Pero para sa inyo, bilang isang lalaking may edad na natural nang bumababa ang testosterone, mas lumalala ang epekto ng soy. Ang maliit na dakot ng soy nuts ay hindi lang simpleng merienda. Para itong pag-inom ng maliit na tableta ng estrogen. At hindi lang ito haka-haka, malinaw ang siyensya. Isang pag-aaral mula sa Harvard ang nagpakita na ang mga lalaking regular na kumukonsumo ng soy ay may sperm count na mas mababa ng 41 milyon kada milliliter kumpara sa mga hindi kumakain nito. Isipin ninyo yon, milyon-milyong sperm ang nawawala dahil lamang sa pagdagdag ng soy sa pagkain. Isa pang pag-aaral mula sa University of Minnesota ang nagpakita na ang 56 gramo lamang ng soy protein katumbas ng 2 serving ng soy nuts,
ay nakapagpababa ng testosterone ng 19% sa loob lang ng 4 na linggo. Mga Gino, ang 19% ay hindi maliit na numero. Kung nakararanas na kayo ng natural na pagbaba dahil sa edad, ang dagdag na pagbaba na yon ay maaring magdulot ng malaking pagbabago mula sa pagising na puno ng inersya at may morning erection tungo sa pagising na pagod at frustrado. Nakita ko na ito mismo sa aking klinika. May isang pasyente ako, nasa huling bahagi ng kanyang 50s, na lumapit sa akin na nagrereklamo ng pagkapagod, pababang libido at mahihinang ereksyon. Nagtataka siya dahil akala niya ay healthy ang kanyang kinakain. Ipinagmamalaki pa niyang pinalitan niya ang chips at maalat na maninang soy nuts dahil iniisip niyang mas mabuti ito para sa kanyang puso. Pero iba ang ipinakita ng kanyang blood work. Ang kanyang testosterone ay halos 25% na mas mababa kaysa sa inaasahan ko para sa kanyang edad. Inalis namin ang soy sa kanyang diet ng tuluyan at sa loob lamang ng 6 na linggo, bumalik ang kanyang inersya. Sinabi niya sa akin, at malino ko pa itong naalala, "Dok, parang may nagbukas ulit ng ilaw sa katawan ko." Bumalik ang kanyang morning erections at pati ang kanyang kumpiyansa. Lahat yon dahil lang tumigil siya sa pagkain ng soy nuts. At may isa pang mahalagang aspeto sa problemang ito. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang isang enzyme sa katawan na tinatawag na aromatase ay nagiging mas aktibo. Ang aromatase ang nagko-convert ng testosterone papunta sa estrogen. Ibig sabihin, habang tumatanda kayo, mas lumalaban ang katawan ninyo sa pagtaas ng estrogen. Kapag dinagdagan pa ninyo ito ng soy nuts na puno ng isoflavones, para na kayong nagbubuhos ng gasolina sa apoy. Unti-unting bumababa ang inyong testosterone, tumataas ang inyong estrogen, at ang balanse ng hormones na nagpapanatili sa inyo na malakas, masigla, at sexual na malusog ay napupunta sa maling direksyon. Mga Gino, ang soy nuts ay ipinapakita bilang healthy. Pero para sa mga lalaking lampas 50, isa itong tunay na bitag para sa hormones. Napakarami ko nang nakita na mga lalaking unti-unting nawawala ng sigla habang iniisip nilang tama ang kanilang pinipiling pagkain. Sana ay hindi kayo maging isa sa kanila. At kung nagulat kayo sa soy, hintayin ninyo ang susunod na mani sa listahang ito. Mas matindi pa ang pagpopromote dito bilang superfood, pero kadalasan, mas malala ang epekto nito sa testosterone. Isa itong pagkain na mukhang kakampi ng kalusugan, pero sa totoo lang ay kalaban ng inyong pagkalalaki. Pag-usapan naman natin ang flax seeds. 2. Flax seeds, ang nakatagong bitag sa testosterone. Ang ikalawang mani, o mas tamang sabihing buto sa listahang ito, ay maaring mas ikagulat pa ninyo dahil halos itinaas na ito sa antas ng pagiging sikat sa mundo ng kalusugan. Ang tinutukoy ko ay flax seeds. Kapag pumasok kayo sa kahit anong health food store, makikita ninyo ito sa kung saan-saan. Ginagawang pulbos, hinahalo sa smoothies, inilalagay sa tinapay, at ipinapakita bilang isang powerhouse ng omega-3 at superfood para sa mahabang buhay. Maraming kalalakihan ang nagwiwisik nito sa kanilang cereal o hinahalo sa protein shake. Iniisip na pinoprotektahan nila ang kanilang puso at maging ang kanilang prostate. Pero heto ang katotohanan. Para sa mga lalaking lampas 50, ang flax seeds ay maaring isa sa pinakamasamang pagpipilian para sa inyong testosterone at sigla. Ang panganib ay nagmumula sa mga compound na tinatawag na lignans. Isa itong klase ng plant estrogens, at ang flax seeds ay naglalaman nito sa napakataas na dami, halos 800 beses na mas marami kaysa sa karamihan ng ibang pagkain. Para mas mailarawan ninyo, isang kutsara lamang ng ground flax ay may mas maraming phytoestrogens kaysa sa isang buong tasa ng soy milk. Isipin ninyo yon. Maaring nagdadagdag kayo ng 1 o 2 kutsara nito sa inyong smoothie tuwing umaga, at hindi ninyo namamalayan na araw-araw ninyong binabaha ang inyong katawan ng mga compound na kumikilos na parang estrogen. At ang siyensya rito ay seryoso. Isang clinical study mula sa Duke University ang nagsuri sa mga lalaking kumonsumo ng humigit kumulang 3 kutsara ng flax kada araw, mga 30 gramo, sa loob lamang ng isang buwan. Bumaba ang kanilang testosterone ng 15%. Pero hindi pa doon nagtatapos ang problema.
Ang flax ay nagpapataas din ng tinatawag na sex hormone binding globulin o SHBG. Ang proteinang ito ay kumakapit sa free testosterone at kinukulong ito, kaya hindi ito magamit ng inyong katawan. Ibig sabihin, hindi lang pinapababa ng flax ang kabuuang testosterone ninyo, tinatalipan nito ang natitirang testosterone na mayroon kayo. Isa itong dobleng dagok. May naalala akong isang pasyente, isang 58 anyos na gino, na lumapit sa akin dahil pakiramdam niya ay nawawala ang kanyang enersya. Masipag siya sa pag-aalaga ng kanyang kalusugan, araw-araw nag-eehersisyo, kumakain ng whole foods, at taon nang nagdadagdagdag ng flaxseed sa kanyang pagkain tuwing umaga. Akala niya ay tama ang kanyang ginagawa dahil lahat ng nababasa niya ay pinupuri ang flax bilang isang superfood para sa kalalakihan. Pero nang suriin namin ng kanyang hormones, nakakabahala ang baba ng kanyang free testosterone. Iminungkahi ko na alisin niya ng tuluyan ng flax sa kanyang diet at sa loob lamang ng 6 na linggo, malinaw ang resulta sa kanyang blood work. Tumaas ang kanyang free testosterone ng 22%. Pero mas mahalaga pa roon, sinabi niya sa akin, "Dok, parang may nag-switch ulit sa akin pabalik sa dati." Ang kanyang sigla, ang kanyang morning erections at ang kanyang gana sa buhay, unti-unti silang bumalik matapos niyang ihinto ang pagkain ng flax. Ngayon, maaring iniisip ninyo ang tungkol sa benepisyo ng omega-3 at dito pumapasok ang isa pang bitag. Ang flax ay naglalaman ng ALA, isang uri ng omega-3. Pero ang mga lalaki ay nakaka-convert lamang ng humigit kumulang 5 hanggang 8% nito tungkol sa mas kapaki-pakinabang na anyo na EPA at DHA. Samantalang ang mga babae ay kayang mag-convert ng hanggang 20% dahil pinapabilis ito ng estrogen. Sa madaling salita, tila mas idinisenya ng kalikasan ang flax para mas makinabang ang katawan ng kababaihan kaysa sa kalalakihan. Para sa atin, napakaliit ng conversion, kaya hindi natin lubos na nakukuha ang benepisyo, pero nakukuha natin ang lahat ng side effects na parang estrogen. Mga gino, alam kong ipinapakita ang flax seeds bilang isang himalang pagkain, pero para sa mga lalaking lampas 50, maari itong maging tahimik na pumatay ng testosterone. At napakarami ko nang nakita na nawala ng sigla sa loob ng maraming taon dahil sa tinatawag na superfood na ito. Huwag kayong padala sa hype ng marketing. Ngayon, kung nagulat tayo sa flax seeds, ang susunod na tatalakayin natin ay mas lalo kayong mapapatigil. Dahil ang ikatlong mani sa listahang ito ay hindi lang basta nakasasama. Madalas pa itong ibenta sa makukulay na pakete sa mga gas station at grocery stores na tila isang masayang merienda. Pero sa loob ng matatamis at maalat na coating nito, may nakatagong compound na napakalakas. Kaya nitong pababain ang inyong testosterone ng halos kalahati sa loob lamang ng ilang araw. Alamin natin ang katotohanan tungkol sa processed flavored nuts. 3, processed flavored nuts, ang sakuna para sa testosterone. Ang ikatlong mani sa ating listahan ay isa sa mga pinaka-nakakalungkot para sa akin dahil napakaraming lalaki ang kumukuha nito habang iniisip nilang healthy ang kanilang pinipili. Siguro nakita na ninyo ito sa grocery store, sa gas station, o kahit sa vending machine sa opisina. Honey roasted, cinnamon sugar, barbecue, o iyong mga makukulay ang pakete na may matamis at parang licorice na lasa. Pinipili ito ng maraming lalaki bilang alternatibo sa candy o chips. Kumbinsidong ang mani ay laging mabuti para sa puso. Pero heto ang masakit na katotohanan. Ang mga flavored at heavily processed na mani na ito ay isang sakuna para sa inyong testosterone. Isa sa pinakamalaking nakatagong panganib dito ay ang licorice, na minsan ay ginagamit pampalasa sa ilang nut mixes. Ang licorice ay maaring mukhang inosente at pamilyar ang lasa, pero sa loob ng katawan ng lalaki, nagdudulot ito ng matinding pinsala. Ang aktibong compound na tinatawag na glycerizic acid ay humahadlang sa isang mahalagang enzyme na kailangan upang ma-convert ang kolesterol papunta sa testosterone. Kapag wala ang enzyme na yon, bumabagsak ang kakayahan ng katawan ninyo na gumawa ng testosterone. Sa katunayan, isang pag-aaral mula sa Italy ang nagpakita na ang mga lalaking kumonsumo ng 7 gramo lamang ng licorice kada araw, isang napakaliit na dami, mas kaunti pa sa laman ng isang maliit na pakete ng flavored nuts, ay nakaranas ng nakakagulat na 44% na pagbaba ng testosterone
sa loob lamang ng 4 na araw. Isipin ninyo yon. Sa loob ng wala pang isang linggo, halos kalahati ng testosterone ng isang lalaki ay nawala dahil lamang sa pagkain ng isang bagay na akala niya ay ligtas. Pero kahit wala ang licorice, ang mga processed nuts ay patuloy pa ring sumisira sa inyong hormones sa iba't ibang paraan. Karamihan sa mga ito ay niluluto o iniihaw sa napakataas na temperatura, kadalasan lampas 300 degrees, na nagbubuo ng mga mapanganib na compound tulad ng acrylamides at advanced glycation end products. Ang mga lason na ito ay nagdudulot ng pamamaga sa katawan at direktang sumisira sa Leydig cells sa inyong testicles, ang mismong mga selula na responsabile sa paggawa ng testosterone. Dagdag pa rito, ang mga mantikang ginagamit sa pag-ihaw ng mga mani na ito ay kadalasang murang vegetable oils na puno ng omega-6 fatty acids. Sa ideal na kalagayan, dapat nasa humigit kumulang 4:1 ang ratio ng omega-6 sa omega-3 sa katawan. Pero dahil sa mga processed nuts na ito, ang ratio ay maaring tumaas hanggang 20:1 o higit pa, na nagdudulot ng chronic inflammation na pumipigil sa produksyon ng testosterone at sumisira sa maayos na daloy ng dugo. At syempre, nandyan din ang asukal. Ang honey roasted glaze o matamis na coating ay ginagawang parang candy ang isang dapat sana ay healthy na merenda. Ang asukal ay nagpapataas ng insulin. At kapag nananatiling mataas ang insulin, unti-unting bumababa ang testosterone. Ang mataas na insulin ay naguudyok din ng pag-iipon ng taba, lalo na sa bahagi ng tiyan. At ang belly fat, gaya ng naranasan na ng marami sa aking mga pasyente, ay hindi lang issue ng itsura. Ang fat tissue ay gumagawa ng aromatase, ang enzyme na nagko-convert ng testosterone papunta sa estrogen. Kaya ang nangyayari, mas kaunti ang testosterone, mas maraming estrogen, at ang mismong chemical sa inyong katawan ay kumikilos laban sa inyong enerhiya, kumpiyansa, at kakayahang sexual. Hindi ko makakalimutan ang isang pasyente ko na pumasok sa aking klinika na may testosterone level na halos 280 lamang, klinikal na mababa. Hindi siya overweight, hindi rin siya tamad, pero araw-araw siyang kumakain ng isang buong lata ng honey roasted mixed nuts. Akala niya ay nakahanap siya ng mas healthy na alternatibo sa cookies at chips. Tinanggal namin ang processed nuts sa kanyang diet at pinalitan ng raw alternatives. Sa loob lamang ng 3 buwan, umakyat ang kanyang testosterone sa 425. Nabawasan siya ng 12 pounds nang wala ng ibang binago. At sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay bumalik na siya sa dati niyang sarili. Ang ganitong pagbabago ay hindi bihira. Ito ang nangyayari kapag tumigil ang mga lalaki sa paglalaso ng kanilang hormones gamit ang mga pagkain na kukunwaring healthy. Mga Gino, alam kong minsan pakiramdam ninyo ay laban sa inyo ang mundo. Maraming pagkain ang ipinapakita bilang masustansya, pero nagtatago ng panganib para sa mga lalaking lampas 50. At ang processed flavored nuts ay isa sa malinaw na halimbawa nito. Mukha silang inosente, pero araw-araw nilang unti-unting inuubos ang inyong pagkalalaki. Pero kahit ganoon kabigat pakinggan, may isa pang mani sa listahang ito na mas dapat pag-ingatan. Hindi ito nababalutan ng asukal. Wala itong makulay na marketing, pero nagtatago ito ng ibang uri ng panganib. Isa ito sa pinakakaraniwang merenda sa Amerika, makikita sa halos bawat kusina. At para sa mga nakatatandang lalaki, maaari nitong tahimik na sirain ang testosterone sa pamamagitan ng pamamaga, lason at stress sa atay. Pag-usapan natin ang peanuts. 4. Peanuts, ang bitag ng pamamaga. Ang ika-4 na mani na kailangan nating pag-usapan ay isa na halos lahat ng lalaki sa Amerika ay nakain na mula pagkabata. Nasa lunchbox natin, nasa peanut butter sandwiches, nasa mga merenda sa stadium, at kahit sa mga bar na pinupuntahan natin. Ang tinutukoy ko ay peanuts. Sa technical na aspeto, ang peanuts ay hindi talaga tunay na mani. Isa itong legume. Pero dahil sa sobrang bahagi na nito ng ating pagkain, karamihan sa mga lalaki ay hindi na nagdadalawang isip bago kumain ng isang dakot o magpahid ng makapal na peanut butter sa tinapay. At kahit na nagbibigay ito ng pakiramdam ng comfort food, para sa mga lalaking lampas 50, madalas itong nagiging isang tahimik na bitag na unti-unting sumisira sa testosterone at sa pangkalahatang kalusugan. Ang unang problema ay ang uri ng taba nito. Ang peanuts ay napakataas sa omega-6 fatty acids at halos walang omega-3 na makakapagbalanse dito.
Ang katawan ninyo ay mas gumagana ng maayos kapag ang ratio ay malapit sa 4:1. Pero itinutulak ng peanuts ang balanse sa maling direksyon na nagdudulot ng chronic inflammation na sumisira sa mga daluyan ng dugo, gumugulo sa produksyon ng hormones, at nagpapabagal ng recovery ng katawan. At tandaan ninyo, ang inflammation ay isa sa pinakamalaking kaaway ng testosterone. Hindi lang nito pinapasakit ang inyong mga kasukasuan. Sinasabihan din nito ang inyong katawan na bawasan ang reproductive function dahil sa estado ng pamamaga, inuuna ng katawan ang survival kaysa sa sigla. Pero may isa pang mas madilim na issue pagdating sa peanuts, ang aflatoxins. Ito ay mga lason na galing sa amag na karaniwang tumutubo sa peanuts at mga produktong gawa rito. Kahit maliit na dami nito ay maaring magpahirap sa inyong atay. At ang atay, mga gino, ay hindi lang simpleng detox organ. Mahalaga ang papel nito sa metabolismo ng hormones. Tumutulong itong alisin ang sobrang estrogen at pinoproseso ang mga protina na nagdadala ng testosterone sa inyong dugo. Kapag naapektuhan ang atay, maaring tumaas ang estrogen ng walang kontrol at maging mas kaunti ang magagamit na testosterone. Para itong pagputol sa linya ng kuryente ng inyong hormonal system. Nakakita na ako ng mga lalaking hindi umiinom ng alak at hindi umiinom ng gamot, pero mabagal pa rin ang kanilang liver function. At kalaunan nalaman namin na araw-araw pala silang kumakain ng peanut butter. At syempre, nandyan din ang usapin ng allergies at sensitivities. Kahit hindi kayo allergic sa tradisyonal na paraan, maraming lalaki ang nagkakaroon ng low-grade immune response sa peanuts. Ang tuloy-tuloy na nakatagong pamamaga na ito ay unti-unting sumisira sa inyong enerhiya at testosterone sa paglipas ng mga taon. Hindi ito nagdudulot ng biglaang reaksyon tulad ng pamamantal o pamamaga. Mas tahimik ito kaysa roon. Lumalabas ito sa anyo ng pagkapagod, matigas na taba sa tiyan na hirap mawala, o pagbaba ng gana sa pakikipagtalik. May isang lalaki akong nakausap, nasa early 60s, na halos araw-araw kumakain ng peanut butter. Tuwing umaga kasama ng kanyang almusal, at minsan pa nga bago matulog bilang merienda. Nang suriin namin ang kanyang laboratory results, nasa borderline ang kanyang testosterone at mataas din ang kanyang liver enzymes. Isang simpleng pagbabago lang ang ginawa namin. Pinalitan namin ang peanut butter ng almond butter sa tamang dami at hinikayat ko siyang kumain ng mga pagkaing mayaman sa omega-3 para mabalanse ang kanyang fats. Pagkalipas ng 3 buwan, hindi lang bumalik sa normal ang kanyang liver enzymes, kundi tumaas din ang kanyang testosterone ng halos 80 puntos. At nang tanungin ko kung anong pakiramdam niya, nakangiti niyang sinabi, "Dok, hindi ko akalaing ang peanut butter pala ang pumipigil sa akin. Mas magaan ang pakiramdam ko, mas malinaw ang isip ko, at pakiramdam ko ako ulit ang sarili ko." Ngayon, hindi ko sinasabing lason ang peanuts. Pero para sa mga lalaking lampas 50, hindi sila dapat gawing araw-araw na pagkain gaya ng nakasanayan na. Kung mahilig kayo sa peanut butter, gawin ninyo itong paminsan-minsang treat, hindi araw-araw na habit. At kung kakain man kayo, piliin ninyo ang organic Valencia peanuts kung maaari, dahil mas mababa ang antas ng aflatoxins nito. Mga ginoo, madaling mahulog sa bitag ng convenience at nakasanayan. Pero kung talagang gusto ninyong protektahan ang inyong testosterone, panahon na para pag-isipan muli ang peanuts. Hindi sila kasing inosente ng inaakala ninyo. At kapag pinagsama sa 3 uri ng mani na nabanggit ko na, maaari nilang tahimik na sirain ang inyong pagkalalaki. Pero heto ang magandang balita. Hindi lahat ng mani ay kalaban. Sa katunayan, may ilan na napakalalakas na kakampi. Halos parang natural na testosterone supplements na nakatago sa anyo ng pagkain. At ang una kong ibabahagi ay napakayaman sa isang mahalagang mineral na kahit ilang piraso lang bawat araw ay kayang baguhin ang kalusugan ng inyong hormones. Pag-usapan natin ang Brazil nuts. 5. Brazil nuts. Ang powerhouse para sa testosterone. Ngayon na pag-usapan na natin ang mga mani na tahimik na sumisira sa inyong pagkalalaki, tumuon naman tayo sa isa sa pinakamalakas na kakampi ninyo para maibalik ang inyong sigla. Kung may isang mani na maaari kong irekomenda sa halos lahat ng lalaking lampas 50, ito iyon. Ang tinutukoy ko ay Brazil nuts. Malalaki, masustansya, at halos creamy ang lasa. Hindi lang sila simpleng merienda. Para sa edad ninyo,
Para silang natural na suplemento para sa testosterone na ibinigay mismo ng kalikasan. Ang sikreto ay nasa isang mineral na madalas hindi pinapansin ng mga lalaki, pero hindi kayang gumana ng maayos ng inyong testicles kung wala ito, ang selenium. Isang piraso pa lamang ng Brazil nut ay kayang magbigay ng halos doble ng inyong arawang pangangailangan sa selenium. At hindi lang ito basta pagkumpleto ng nutrients. Pinoprotektahan ng selenium ang inyong Leydig cells, ang mga selulang gumagawa ng testosterone, mula sa oxidative damage, ang unti-unting pagkakalawang ng katawan na mas bumibilis habang tayo ay tumatanda. Isipin ninyo ang selenium bilang isang proteksyon na kalasag na tumutulong para patuloy na gumana ang inyong hormone factories kahit pa sinusubok itong sirain ng stress, lason, at pamamaga. Pero hindi pa doon nagtatapos ang benepisyo. Ang Brazil nuts ay naglalaman din ng boron, isa pang mineral na madalas hindi napapansin pero napakahalaga sa pagpapalaya ng testosterone. Maraming bahagi ng inyong testosterone ang nakatali sa isang protina na tinatawag na SHBG, kaya hindi ito magamit ng inyong katawan. Tinutulungan ng boron na pababain ang SHBG levels, kaya mas maraming free testosterone ang umiikot sa inyong dugo. Ang uri ng testosterone na nagbibigay sa inyo ng enerhiya, kumpiyansa, at kapas sa pakikipagtalik. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang 10 milligrams ng boron kada araw ay kayang magpataas ng free testosterone ng halos 30% habang sabay na pinapababa ang estrogen. Isang maliit na dakot ng Brazil nuts ay sapat na upang makapagbigay ng boron na fragpasyente akong dumating sa klinika na pagod na, nawawalan ng pag-asa, at iniisip na tapos na ang kanilang pinakamagagandang taon. May anyo lalaki, 61 anyos, na nagsabi sa akin na pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nawawala. Mababa ang kanyang drive, mahina ang kanyang erections, at irap siyang mag-concentrate sa trabaho. Ayaw niya ng gamot, gusto niya ng natural na paraan. Iminungkahi ko sa kanya ang isang simpleng habit, kumain ng 1 hanggang 2 Brazil nuts tuwing umaga, kasabay ng almusal. Pagkalipas na 6 na linggo, bumalik siya na may ngiti sa muka. Mas maganda ang kanyang enerhiya, mas malinaw ang kanyang isip, at napansin din ng kanyang asawa ang pagbabago. Nang tingnan namin ang kanyang laboratory results, tumaas ang kanyang testosterone na higit sa 100 puntos. Minsan mga Gino, ang pinakasimpleng solusyon ang nagdadala ng pinakamalaking resulta. Pero may paalala rin ako. Sa Brazil nuts, mahalaga ang tamang dami. Kapag sobrang selenium, maari itong maging toxic. Kaya hindi ninyo dapat kainin ng mga ito ng marami sa buong araw. 1 hanggang 2 piraso bawat araw ang tamang balanse. Sapat para mapalakas ang inyong hormones nang hindi nasosobrahan. At dahil ang Brazil nuts ay may mataas na content ng delicate oils na madaling masira, inirerekomenda kong bumili ng sariwa, itago ito sa freezer, at itapon ng anumang may mapait o kakaibang lasa. Kapag kinakain ninyo ito sa umaga, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng selenium sa oras na natural na mataas ang produksyon ng testosterone, kaya mas napapalakas pa ang benepisyo. Mga Gino, ang Brazil nuts ay patunay na ang tamang pagkain ay kayang gumawa ng malaking pagbabago sa inyong pakiramdam habang tumatanda. Isang maliit na pagbabago, ilang piraso ng mani tuwing umaga, ay maaring makatulong na ibalik ang inyong sigla, enersya, at ang kislap na akala ninyo ay nawala na. At kahit gaano kalakas ang Brazil nuts, hindi sila nag-iisa. Ang susunod na mani na ibabahagi ko ay may ibang klase ng benepisyo. Mababa ito sa omega-6, puno ng healthy fats, at tumutulong sa testosterone sa pamamagitan ng pag-reduce ng inflammation at pagpapabuti ng insulin sensitivity. Isa itong uri ng nut na napakayaman sa monounsaturated fat, kaya nga minsan, nalalagpasan pa nito ang olive oil sa ganitong aspeto. Pag-usapan naman natin ang macadamia nuts. 4 macadamia nuts, ang anti-inflammatory na kakampi. Ang susunod na mani sa ating listahan ay isa na hindi gaanong nabibigyan ng pansin kahit na napakalaki ng benepisyo nito. Hindi ito kasing sikat ng peanuts o almonds, at hindi rin ito palaging pinupuri sa mga health blogs bilang superfood. Pero para sa mga lalaking lampas 50, ang macadamia nuts ay isa sa mga tahimik na bayani pagdating sa testosterone health. Mayaman ito, buttery ang lasa, at hindi tulad ng maraming ibang mani. Parang nakikisabay ito sa natural na proseso ng katawan ninyo imbes na labanan ito.
Ang dahilan kung bakit kakaiba ang macadamia nuts ay ang profile ng kanilang fats. Napakababa nito sa omega-6 fatty acids. Ang uri ng fat na nagdudulot ng inflammation kapag sobra sa katawan. Kasabay nito, napakataas naman nito sa monounsaturated fats. Sa katunayan, halos 80% ng fat ng macadamia ay monounsaturated, katulad ng fat na nagpapasikat sa olive oil. Pero may isang mahalagang bentahe pa ang macadamia. Mas madali itong isama sa pang-araw-araw na pagkain ng kalalakihan. At ang ganitong uri ng healthy fat ay mahalaga para sa produksyon ng testosterone. Kapag kulang ka sa healthy fats, walang sapat na raw materials ang katawan para gumawa ng hormones. Isa pang malaking benepisyo ng macadamia nuts ay ang epekto nito sa insulin sensitivity. Habang tayo ay tumatanda, maraming lalaki ang nagkakaroon ng insulin resistance kahit hindi sila overweight. Kapag hindi na maayos ang response ng katawan sa insulin, tumataas ang inflammation, naiipon ang taba sa tiyan, at bumababa ang testosterone production. Pero ang diet na mayaman sa monounsaturated fats, gaya ng macadamia nuts, ay nakakatulong para pagandahin ang insulin sensitivity. Ibig sabihin, mas mahusay ang paghandle ng katawan sa blood sugar. Dahil dito, nababawasan ang inflammation, napoprotektahan ang mga ugat, at mas napapanatili ang balanse ng hormones na nagbibigay sa inyo ng lakas at sigla. May isa pang nutritional bonus dito na madalas hindi napapansin. Ang macadamia ay mayaman sa thiamine, na kilala rin bilang vitamin B1. Ang thiamine ay mahalaga sa energy metabolism at nerve function. Nakakita na ako ng maraming lalaking hirap na hirap sa araw-araw dahil sa mababang energy, at kalaunan, lumalabas na kulang lang pala sila sa mga simpleng nutrients tulad ng B vitamins. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng thiamine kasama ng healthy fats, ang macadamia ay hindi lang sumusuporta sa testosterone, kundi tumutulong din sa pagbabalik ng enersya at sigla sa katawan. May pasyente ako noon, isang lalaking nasa mid-60s, na palaging nagbibiro na tuwing hapon daw ay parang lumulubog siya sa putik dahil sa sobrang pagod. Palagi siyang inaantok pagkatapos kumain ng tanghalian at hirap siyang mag-focus. Hindi naman siya kumakain ng junk food, pero puro processed carbs at kulang sa healthy fats ang kanyang diet. Iminungkahi ko sa kanya na palitan ang kanyang afternoon cookie habit ng isang maliit na dakot ng raw macadamia nuts. Mga 10 hanggang 12 piraso lamang. Pagkalipas ng ilang linggo, may napansin siyang malaking pagbabago. Hindi na siya bumabagsak ang energy tuwing hapon.